Sa naging salpukan ng misteryusong lalaki at ni Amyong Suwigan ay nagdulot ito ng matinding pagsabog ng enerhiya habang si Lee Ji-cheong naman na nasa hindi kalayuan ay ramdam pa rin niya ang lakas ng impact nito. At napapatanong na lang siya na kung sino ang taong yan na kayang makipagsabayan at halos kapantay lang ang lakas nito sa isa sa mga top 10 martial artist, at napasabi na lang siya sa kanyang isip na kung tao pa ba ang mga ito. Na makikita natin ang misteryusong lalaki, na habang nasa itaas ay naghahanda na ulit ito ng kanyang malakas na atake. At makikita natin na sinalulang ito ni Amyong Suwigan ng kanyang isang kamay na parang wala lang, at makikita natin ang impact sa paligid nito. Na habang sinasalo niya ang atake ay naghahanda naman siya ng isa sa kanyang teknik na tinawag na shadow. At makikita natin na unti-unti nang binalot ng maitim na aura si Amyong Suwigan at tuluyan na itong nagtatagos sa makapal at maitim na aura, na makikita natin ang misteryusong lalaki na unti-unti na ring binalot ng teknik ni Amyong Suwigan, at makikita natin na naghahanda na rin ito sa maaaring palihim na atake ng hangal, at makikita natin ang mukha ng misteryusong lalaki. Ito pala ay ang ating bida na taga-bundok tulad ni Manhwa Lovers. Habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang hangal na iyon ay gumamit na naman ulit ng maduduming pamamaraan. At makikita natin ang palihim na atake ni Amyong Suwigan na agad namang sinangga ng ating bida at makikita natin na patuloy pa rin siya sa pagsangga sa pinakawalang atake ni Amyong Suwigan. At habang sinasangga niya ito ay ibinabalik niya naman ang ibang atake nito na agad namang napansin ni Wigan at agad na pumasok sa kanyang shadow upang di siya matamaan. At makikita natin na wala nang tinamaan ang ataking ibinabalik ng ating bida kung saan na nakatayo si Wigan. Na agad namang ikinagulat ng ating bida na may kakayahan palang pumasok sa sariling shadow ang isa sa top 10 martial artist na ito. Dahil sa ginawa ni Wigan ay naisipan ng ating bida na pumunta sa itaas upang makita niya kung saan nagtatago ang hangal na maaaring makita niya ang nasa ibaba kapag nasa itaas na siya. At di nga siya nagkakamali dahil sa agad niyang nakita ang shadow ni Wigan, at dali-dali niya itong inatake na habang binabalot niya ng internal energy ang kanyang kamay, na makikita nating sinuntok na ng ating bida ang shadow ng hangal at dahil sa lakas ng suntok niya ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitek ang shadow ni Wigan at makikita natin na nawasak na ang shadow nito. Ngunit napansin naman ng ating bida na wala doon ang totoong katawan ni Wigan na makikita natin ang maitim na aura sa harapan ni Kang Chian, at sinabihan niya si Wigan na kung ang pagtatago lang ba sa anino ang paraan nito sa pakikipaglaban. Kung gayon pagbibigyan kita sa gusto mong mangyari, at makikita natin na unti-unting lumapit si Kang Chian sa makapal at maitim na aura na nasa harapan niya at pumasok na nga ang ating bida, habang si Lee Ji-cheong naman na nakatingin sa ating bida na pinagmamasdan lang niya ang ating bida na pumasok sa maitim na aura, habang si Kang Chian naman na pinakiramdaman lang muna ang nasa kanyang harapan na aura bago siya tuluyang pumasok. Habang si Lee Ji-cheong naman na walang magawa ay tinitigan na lang ang ating bida. At nang makapasok na ang ating bida ay agad siyang tinanong ni Wigan na kung siya ba ang pumatay kay Madden. At sumagot naman ang ating bida na kung ang mayabang ba na iyon ay ang iyong disciple. At dugtong pa ng ating bida na may pakiramdam kasi ako na hindi maganda na kung gaano kapangit ang master ay ganun din ang kanyang disciple, at pati na rin yung nagre-recap nito. At napangiti na lang si Wigan, habang sinabihan niya ang ating bida na talaga namang malakas ka, sa totoo lang. Kahit ang aking disciple ay hindi nakayanan ang lakas mo, at hindi na ako magtataka kung hindi niya nakayanang tumagal sa'yo. At sumagot naman ang ating bida na oo, marahil wala siyang kakayahan na makipaglaban sakin, ngunit nagtangka pa rin siyang hamanin ako habang naglalabas ito ng kanyang killing intent. At wala na akong nagawa kundi ang makialam sa labanan nila. At sumagot naman si Wigan na ngunit, kahit na alam ko na ikaw ay malakas, ay hinayaan mo pa rin na mahulog ka sa death trap na ito. Na makikita natin ang maitim na aura sa kamay ni Wigan. Habang ang ating bida ay napatahimik na lang sa sinabi nito. At habang may lumabas na maitim na aura mula sa paa ng ating bida ay sinabihan ni Wigan si Kang Chian, na ang isang totoong master ay hindi dapat nakikipaglaban sa unfavorable stage. At dugtong pa niya na dapat ay hindi ka na nagtangka na tumapak patungo sa aking shadow. Na makikita natin ang maitim na aura na patungo sa katawan ng ating bida habang si Kang Chian naman ay wala man lang naging reaksyon, habang tinititigan lang niya ang maitim na aura at unti-unting bamalat sa kanya, at habang binalot na siya nito ay naglabas naman siya ng kanyang internal power upang sirain ang maitim na aura nito.
At matagumpay naman na nawasak ni Kang Qian ang bomb alot sa kanya. Habang si Wigan naman na tinitignan ng ating bida ay wala man lang naging reaksyon na parang sinusubukan niya lang ang ating bida na kung hanggang kailan siya magtatagal sa loob ng shadow at kung paano makakalabas ang ating bida. Ngunit ang di niya inaasahan ay di man lang umabot ng ilang segundo ang ating bida sa loob ng kanyang teknik. Habang ang ating bida naman ay may pang-iinsultong sinabi kay Wigan na matatawag mo pa ba ang iyong sarili na isa sa top 10 martial artist? Na kung ang mga kakayahan mo ay ang gumawa lamang ng mga walang kwentang patibong. Habang si Amyong-so Wigan naman na naiinis ay sinabihan ng ating bida na inaamin ko na may kakayahan ka nga na makipagsabayan sa akin kaya pagbibigyan kita, at ipapakita ko sa iyo ang gusto mong makita. Na habang naglalabas ito na malakas na enerhiya sa kanyang mga kamay, ay napansin naman ito ni Li Jicheong, na ito ang teknik na tinatawag nilang ang pang-18 teknik ng shadow. At binalaan niya si Kang Qian na mag-ingat dahil napakadelikado ng teknik na yan, habang si Amyong-so Wigan naman na patuloy peren sa kanyang ginagawa at pinapakalat niya ang kanyang maitim na aura, at makikita natin na mayroon ng namumuong maitim na aura sa likuran at harapan ng ating bida at nang masakop na ng aura ang buong paligid, ay agad na umatake si Wigan sa ating bida na makikita natin ang maraming hugis na mga kamay mula sa maitim na enerhiya. At habang papalapit ito sa ating bida ay nabahala naman ang ating binibini sa pwedeng masamang mangyari sa taong tumulong sa kanya, kaya naghanda na rin siya upang tumulong sa ating bida ngunit agad naman siyang napatigil dahil sa kanyang nakikita. Habang sinasabi niya sa kanyang isip na papaanong nagawa peren na ma-counter ng ating bida ang ganyang mga atake. Na makikita natin ang maraming hugis kamay na enerhiya habang papalapit ito kay Kang Qian. Habang ang ating bida naman na iniwasan ang mga atake na sa sobrang bilis ng ating bida ay nagkakaroon pa ito ng after image at habang umiiwas ay dinedepensahan niya naman ang kanyang sarili sa mga atake na patungo sa kanya, at habang patuloy pa rin ang ating bida sa kanyang ginagawang pag-iwas ay sinabi niya sa kanyang isip na ito na pala ang teknik ng isa sa top 10 martial artist ang pag-control sa shadow upang gamiting sandata. At makikita nating nakalampas na ang ating bida sa pinakawalang atake ni Amyong-so Wigan, na agad namang ikinabigla ng hangal. At makikita natin ang atake ng ating bida na papalapit sa mukha ni Wigan na agad namang sinanggalang ito ni Wigan ng walang kahirap-hirap, habang unti-unti naman dumidistansya si Wigan at nang makalayo na ito ay naglalabas ulit ito ng maitim na aura upang itago ang kanyang sarili, habang ang ating bida naman na tinitignan lang si Wigan ay sinabihan niya ito na kung magtatago ka na naman ba ulit. Habang nagtataka ang ating bida kung ano ang ginagawa ni Amyong-so Wigan ay may bigla siyang napansin na kakaibang aura na papalapit sa kanya, at makikita natin ang shadow na mabilis na bumulusok papalapit sa ating bida. At nang makalapit ito ay may bigla na lang na lumabas na isang kamay mula sa anino at makikita natin ang isang shadow na naghugis tao na parang isang halimaw sa hitsura nito na papa-atake sa ating bida. Habang si Kang Qian naman na tinitignan ang paatake sa kanya na shadow, habang sinasabi niya sa kanyang isip na hindi pala nagtatago si Wigan sa kadiliman kundi nagiging isa na lang sila sa pamamagitan ng kanyang shadow upang umatake. At dugtong pa ng ating bida na ito ay kaakit-akit na kakayahan. At makikita natin na mabilis lang naiwasan ng ating bida ang atake ng shadow at mabilis din na nag-counter na makikita natin ang pinsala sa katawan ng binuong shadow ni Wigan. Habang si Wigan naman na mabilis na humiwalay sa kanyang shadow at napunta sa likuran ng ating bida, at iniisip niya na papaanong nagawa peren na mablock ng ating bida ang kanyang ipinagmamalaking teknik. Habang pinagpapawisan ay tinanong niya ang ating bida na kung sino ito. At sumagot naman ang ating bida na kung sasagutin ko ang tinatanong mo, sa tingin mo bakit pa ako mag-aabala na itago ang mukha ko? Dahil sa ayaw sabihin ng ating bida ang kanyang pagkakakilanlan ay nilingon na lang niya si Li Jicheong habang si Li Jicheong naman ay pinagpapawisan na lang at di nakapagsalita. Habang si Wigan naman ay sinabihan niya ang ating binibini na maswerte ka ngayon kasabay ng kanyang pag-alis. Habang ang ating bida naman na sinabihan si Li Jicheong na sa tingin ko ay kailangan ko na rin umalis, ngunit agad naman siyang pinigilan ni Li Jicheong, habang sinasabi nito na salamat sa iyo, ay nakaligtas ako ngayon sa kamay ng taong iyon, at dugtong pa niya hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa pagkakautang na ito. At sumagot naman ang ating bida at sinabing hindi naman ako pupunta sa malayo sa tingin ko ay magkikita pa tayong muli.
At nagtanong naman si Lee Ji-cheong na kung ano ang pangalan ng ating bida, upang siya ay makabayad sa kanyang ginawang pagliligtas sa kanya. Ngunit sinabihan lang siya ng ating bida, na kung hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina, na hindi ko pwedeng sabihin ang aking pagkakakilanlan. Na agad namang nagpang-inig kay Lee Ji-cheong habang humihingi ito ng tawad sa ating bida. At makikita natin si Lee Ji-cheong na nabigla sa pagtawag sa kanya ng ating bida, at binalaan na nga ng ating bida si Lee Ji-cheong, at sinabi pa nito na kung sakali na may magtatanong na makikipagtulungan ka, upang sabihin ang patungkol sa nangyari dito ngayon, ay kakailanganin mong bayaran ng iyong buhay ang iyong pagkakautang. Na agad naman naintindihan ng binibini ang gustong ipahiwatig ng ating bida, at makikita natin na mahinahong sinabi ni Lee Ji-cheong na tatandaan ko ang mga sinabi mo, at bago umalis ang ating bida ay sinabihan niya si Lee Ji-cheong na kung ganon, sa susunod ay ingatan muna ang iyong sarili upang di na maulit ang nangyari ngayon. Sabay mabilis na umalis ang ating bida, habang tinitingnan siya ni Lee Ji-cheong. At habang tinitingnan niya ito ay may naalala siya. At sinabi nito na parang familiar ang taong iyon, ngunit hindi ko maalala kung saan ko ito nakita. Lumipas ang isang gabi sa nangyaring laban ng ating bida, ay makikita natin si Inspector Taeyang na tinatanong si Kang Chien kung saan ito nagpunta kagabi. At dugtong pa niya na kung lumabas ba ito sa gitna ng gabi, na kung iisipin kahit na ito ay napakabata pa. Sa tanong ni Inspector Taeyang ay parang walang narinig ang ating bida, habang nag-uunat lang ito ng kanyang kamay at humihikab pa. At nagtanong lang ito pabalik kay Inspector Taeyang na mayroon siyang request. Habang si Inspector Taeyang naman na nagtataka kung ano ang hihilingin ng ating bida, at dugtong pa ni Taeyang na kailan pa gumawa ang master ng request mula sa isang alipin. At sumagot naman si Kang Chien habang naiinis niyang tinatanong si Inspector Taeyang na dapat ba ay bigyan kita ng utos sa halip. At dugtong pa ni Kang Chien na gusto bang ipapaalala ko pa sa iyo ang ating relasyon. Dahil sa sinabi ng ating bida ay agad na sinabi ni Inspector Taeyang na sabihin muna, at makikinig ako. At sinabi na nga ni Kang Chien na gusto niyang magpaturo kay Taeyang ng Changwaang Feast, na agad namang ikinabigla ni Taeyang habang pinapaulit niya ang sinabi ni Kang Chien, at nagkaroon ng katahimikan saglit. Nang biglang nagtanong si Kang Chien na kung ang pagsasanay ba ng teknik na iyon ay mahirap. At sumagot naman si Taeyang na ito ay hindi posible. Na agad namang ikinainis ni Kang Chien, at makikita natin na naghahanda na si Kang Chien upang turuan ng leksyon si Inspector Taeyang habang sinasabi ng ating bida na sa tingin ko dapat ay kailangan kitang utusan. Ngunit bago yun, ay kailangan kitang bigyan ng mahigit na babala. Ngunit agad naman siyang napatigil dahil sa pagsigaw ni Taeyang sa kanya at tinanong siya ni Inspector Taeyang na kung mayroon ka bang consequence. Bilang isang martial artist, ang martial arts technique ay siyang mas mahalaga kaysa sa buhay. At dugtong pa ni Taeyang na kahit pa ang dantian ko ay nasa ilalim ng control mo, ay nanaisin ko pang mamatay kaysa ibigay ang martial arts na sinanay ko sa buong buhay, upang iligtas lamang ang buhay ko. At alam kong may kakayahan kang patayin ako, at mas gugustuhin ko na lang mamatay maprotektahan lamang ang Changwaang Feast. At napatahimik na lang si Kang Chien sa kanyang narinig mula kay Taeyang, at habang nag-iisip siya ay sinabi niya kay Inspector Taeyang na may mga punto naman ang mga sinabi mo, habang si Taeyang naman na nagtataka sa naging reaksyon ni Kang Chien. Habang ang ating bida naman ay sinabihan niya si Taeyang na ngunit bilang isang opisyal mong disciple, hindi ba't ito ay kakaiba kapag nalaman ng mga tao na ang disipulo ng Changwaang Feast na si Taeyang ay hindi alam kung paano gamitin ang Changwaang Feast? At sumagot naman si Taeyang na maaari mong palitan ito ng makatwirang dahilan. Ngunit alam ko kung ano talagang hinahangad mo. Ngunit sinabi naman ng ating bida na nangako ako sa iyo diba? Napalalakasin kita sa sinabi ni Kang Chien ay napawat na lang si Inspector Taeyang. At dugtong pa ng ating bida na kaya, kailangan kong matutunan ang Changwaang Feast na mula sa iyo ano sa tingin mo. Na makikita natin si Taeyang habang di nagsasalita. Habang si Kang Chien naman na naiinis dahil wala man lang naging tugon si Inspector Taeyang ay sinabihan niya ito na kung ikaw ay tatanggi ay wala na akong magagawa. Ngunit kailangan mo na ring magpaalam sa pagiging isa sa top 10 martial artist. Na agad namang nanlaki ang mga mata ni Inspector Taeyang.
Habang nakatingin siya sa ating bida ay naiinis niyang sinabi sa kanyang isip na ang taong ito ay alam talaga kung paano ako mapapayag. Makalipas ang ilang minuto, ay ipinaliwanag na ni Taeyang kay Kang Qian ang basic technique ng Changwaang Fist, na tinatawag niyang Changwaang Arrival, habang si Kang Qian naman ay sinabi niya kay Inspector Taeyang na katulad na lang ng sinabi ng aking master noon na kung gusto mong pilitin na makuha ang ultimate martial arts, ay hindi ka dapat kumapit sa isang teknik. At dugtong pa ni Kang Qian kahit na ang Shaolin, kung saan ay iginagalang bilang mayroong ultimate martial arts, na limitado sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpupokus lamang sa haba ng kapangyarihan ng pagkilos. Abangan ang susunod nating video dahil magkakaroon ng pag-uusap si Inspector Taeyang at ang Martial Alliance leader na si Lee Jong-sok tungkol sa ating bida sa paglalagay sa Special Task Force ng Alyansa at ang pag-assign ng Alliance leader kay Taeyang bilang susunod na commander ng Special Task Force, at mayroon din mga bagong karakter ang magpapakita dahil sa pagtitipon ng malalakas mula sa iba't ibang sekta dahil sa pagkalat ng Poison Jiangshi. Shoutout na rin sa patuloy na sumusuporta sa ating walang kwentang kwento.